So what's up mga dre, ngayong New Year. So nakakalawas ko lang, galing ako San Miguel, Bulacan. So try ko mag vlog today. Medyo makulimlim pero may dala naman tayo raincoat. So lagi ako nagta-tire check pagka take off ako mula dun sa bahay. Para naman sigurado sa tamang pressure yung gulong natin. So ang pressure ko sa gulong sa harap ay 29, sa likod naman ay 31, since wala naman akong back ride. So sa likod naman, yun nga 31 pala, sabi ko na. So ang pag-usapan natin today mga dre, habang naghanap ako ng mga nasisiraan, pag-usapan natin kung bakit nga ba naka high ang headlight ng mga nakapark o kaya may mga nihintay habang nakatigil sa isang tabi ng kalsada, di ba? So yun mga dre, sa akin lang, no, hindi ko alam kung bakit ka na. Yun din tanong ko sa sarili ko, bakit nga ba kailangan naka high beam ang headlight ng isang sasakyan o ng motor kapag nakapark, tapos maandar yung makina, di ba? So, bakit nga ba kailangan naka high beam ang isang sasakyan o isang motor kapag nakapark ito o nakapigil habang may inihintay na buhay naman yung makina? So para sa akin mga dre, parang hindi naman siya kailangan. Kaya teka lang, bakit nga ba ginagawang topic ko ng vlog natin today? Kaya nga siya ginagawang topic mga dre kasi marami ako nakikita na motorista na naka high beam pagka nakahinto lang o nakapark. So syempre kaya siya ginagawang topic kasi masakit sa mata. Napakasakit nga naman talaga sa mata kung sakaling ikaw nagmamaneho ka, tapos yung sasakyan nakatigil lang naman tapos naka high beam pa. Pwede ka namang mag park light, di ba? Kaya ka nga may park light, di ba? Park light. Ayun mga dre, ayos sa inyo So yun, nawala ako dun So pwede ka nga mag park light, kaya nga may park light ang sasakyan Kahit yung ibang motor mayroong park light, yung ibang motor na walang park light nilalagyan ng park light, di ba? Yun nga silbi ng park light, para kapag naka-park ka lang may ilaw ka pa rin at visible ka pa rin sa mga motoristang dumadaan sa kalsada. Yun ang take ko doon mga dre. Kasi kawawa naman yung mga ibang motorista na bumabaybay doon sa kalsadang nakahinto ka, tapos naka-high beam ka. Siyempre nga naman, talaga naman masakit sa mata kung tutuusin. Kahit lumihis ka ng tingin, kaya lang kahit ganun pa man yung glare nung ilaw masakit talaga sa mata kasi naka high beam. Kung naka low beam, okay lang naman maiintindihan mo kung naka low beam kasi hindi siya ganun kasakit sa mata. Kaya lang naka high beam kasi. So yun na mga adre. Kinis pa, puti siya. Oy. So shoutout nga pala sa misis ko. Mga dre, mga nagko-comment pa dyan at hindi pa nakakapanood ng vlog ko regarding dito sa pag-slow mo natin ng mga babae. Marami pa rin nagtatanong kung
Di ba daw ba nagagalit misis ko dun sa mga slow mo? So ang sagot doon, syempre hindi. Baliwala sa kanya yun, natatawa pa nga minsan eh. Wag ko lang kakausapin kung i-entertainin, di ba? Kung tatanong yung pangalan, di ba? Yung kapag kasi pag ganong nilapitan mo na at kinausap mo, kapag doon nakikita na may interest ka na kilalanin yung isang babae, di ba? Pagka ganun, kung ikaw ay may karelasyon na tapos may asawa ka, hindi, mali pala. May karelasyon ka tapos may asawa ka pa, di ba? Parang pangit yun. Ulit, rephrase natin, rephrase. Kung ikaw ay isang tao, isang lalaki na may karelasyon, o kaya meron kang asawa, huwag na tayong magbalak. Kung ikaw ay isang lalaki na may karelasyon o may asawa at mahal mo naman yung partner mo, mas mainam na wag na tayong mag-entertain pa ng iba. Oo, pwede natin sabihin kaibigan lang, pero yung sa kaso natin na may nadadaanan tayong mga gandang dalaga o babae, gawin na yung tingin-tingin lang. Wala naman masama dun eh. Walang masama dun sa pagtingin sa isang babae, lalo na kung nagagandahan ka sa kutis nila, kasi puro naka face pass ngayon eh, di ba? Ayun, siyempre makikita lang natin kutis nila. Ayun, wala namang masama dun kung titignan mo ang kutis ng isang babae. Siyempre, di ba? Nagagandahan ka eh, wala namang masama dun. So andito tayo sa Polo mga dre, wala pa rin ako nakikita nasisiraan. Mga dre, kung meron kayong idea o meron kayong gustong sabihin o meron kayong information, opinion, suggestion tungkol dito sa topic natin, huwag kayong mahiya na mag-comment, sabihin yung naiisip nyo. Wala namang mali o tama. Wala bang mali o tama? Mali ulit. Wala namang maling sagot. So, wala namang maling comment. Pero wag naman yung harsh. Yung tipo na nagmumura tayo o yung nambabash tayo, hindi naman tama yung gano'n. So, okay lang naman mag-comment kayo na saloobin nyo. Let's keep it clean. Kasi diba, kapag ikaw nagdodrive ka, lalo na kung baka basa yung kalsada, tapos naka high beam, di ba? At sa isang mata nun, tapos wala ka nang makita doon sa kalsada dahil sa hina ng ilaw mo, tapos papatungan pa nung naka high beam na kahit sabihin mong stock bulb yun na kulay orange yung ilaw eh, masakit sa mata yun kahit pag naka high beam yun eh. What more kung kulay puti, di ba? O kaya dilaw, sobrang sakit talaga sa mata. Pero mga ganun mga dre, konting respeto o let's be responsible kapag nagmamaneho tayo or kahit naka-park, di ba? Pag ikaw ang driver ng sasakyan o ng isang motor, be responsible and respect other drivers na nasa kalsada din o gumagamit ng kalsada para mas maging safe yung pagdadrive nila. Kasi ikaw naka-park ka na nga lang eh, di ba? Mas less yung aksidente mangyayari sa'yo kasi naka-park ka lang. Hindi ka tulad ng mga maandar, may percentage yan kung ilan yung percentage na pwede sila ma-aksidente dahil maandar yung sasakyan nila o yung motor nila. So yung mga dre, let's be responsible. So that's pretty much it for this vlog mga dre. Let's keep this topic alive kasi magandang topic to, magandang pag-usapan to. So comment down below mga dre kung meron kayong gustong sabihin or nais i-suggest or meron kayong opinion. Comment down below mga dre, huwag kayong mahihiya. Sagutin natin yan hanggat sa abot ng ating mga kaya. Let's keep our conversation healthy para naman informational yung comment section natin about this topic mga dre. So ayun mga dre, that's pretty much it for this vlog. Hindi ko na makabahin to. PSG, rock and roll.